Yan, 2 beses ginagawa. Early in the morning, late in the afternoon. Ang storage po natin, meron tayong 2 temperature para sa body of ref. Body of ref po natin is positive 2 to positive 8. Freezer po natin, negative 15 to negative 25 degrees Celsius. Kapag transport naman natin, meron tayong tinatawag na cold dog or transport box. Ito po ay para ma-maintain natin ang potency or yung bisa ng ating mga vaccines. Next natin is yung ating distributing or time frame para sa storage ng ating vaccine. So, mula sa manufacturer, ito po, hindi nagpa-flash pa. Yan. Kita na po. So, mula sa manufacturer, ibababa sa regional level, pwedeng i-store hanggang 6 months. Regional level, hanggang 6 months. Sa provincial or district level, i-store ng 3 months. Sa provincial level or district level, pwedeng i-store up to 3 months. Next natin is sa city or municipality, or sa mga main RHQ, pwede natin siyang i-store ng 1 month kung may ref. Pero kung walang ref ang RHQ, 5 days lang po. Bago matapos yung 5 days, kailangan may distribute sa client. So that sa distributing po or sa time frame ng storage, sa regional level, up to 6 months. Provincial or district level, 3 months. Sa city or municipality or sa ating mga main RHQ, kapag merong ref, 1 month po. Kapag walang ref, 5 days. So, under pa rin po ito ng CCLM. Napag-usapan po natin is yung ating monitoring, storage, transporting, at ang ating distributing. Okay na po, na-copy or na-screenshot na. Na-copy or na-screenshot na po. So, next po natin, puntahan po natin kung ano-ano yung mga vaccines na nasa rep. So, sa freezer po natin, temperature po ulit natin. Temperature po natin sa freezer is negative 15 to negative 25 degrees Celsius. Meron lang po tayong 3 vaccine sa freezer. Measles, OPV, and MMR. Nandyan pa po ba yung iba? Pwede din po natin isama ang sa MMR ang varicella. So, sa freezer po natin, 3 lang po yung ini-store natin. MOM. M-O-M. So, ang palatandaan po, mama mo tigas or mama mo nilalamig. MOM. Measles, OPV, MMR. Ang temperature po natin sa freezer is negative 15 to negative 25 degrees Celsius. Ang nakalagay lang po sa freezer is yung ating measles, OPV, and MMR. Sa body of rep po natin, ang temperature po natin, temperature ng body of rep is positive 2 to positive 8 degrees Celsius. Body of rep po natin, positive 2 to positive 8 degrees Celsius. So, ang tandaan nyo na lang po ay kung ano ang laman ng freezer. Kung ano po yung laman ng freezer, kung alin po yung hindi kasama sa freezer, sila po yung nasa body of rep. So, ito yung BCG, DPT, Hep B, TT, Penta, or 5-in-1 shot, RTB, PCB. So, kung alin yung wala sa freezer, ibig sabihin sila po yung nasa body of rep. So, yun lang po ang tandaan. Freezer, 3 lang po, measles,
OPB, MMR. So yung wala sa freezer, ibig sabihin nasa body of ref na po siya. So makikita nyo po dito, yung distance po ng ref simula sa wall is 12 inch or 1 ruler. 12 inch or 1 ruler ang distance ng ref sa wall. 12 inch or 1 ruler ang distance ng ref sa wall. Kasi po kapag masyadong malapit, makaka-apekto po yung temperature ng wall. Kasi minsan ang wall mainit, minsan malamig. So makaka-apekto po yun dun sa temperature ng ref. So kaya po kailangan mayroon tayong distance. Ito po yung 12 inch or 1 ruler. Sa pagde-defrost naman po, kapag ang yelo na ay 1/4 to 3/8 thick. Pwede na po tayo mag-defrost kapag 1/4 to 3/8 thick na ang ating yelo. Nakopya na po or na-screenshot na. Ulitin po natin, ang freezer po natin is -15 to -25. Ang nandito lang pong vaccine is MOM, measles, OPB, MMR. Body of ref po natin, +2 to +8. Kung alin yung hindi kasama sa freezer, ibig sabihin, nasa body of ref. Ang distance ng ref sa wall is 1 ruler or 12 inch. Magdadefrost po tayo kapag ang yellow po ay 1/4 to 3/8 thick na. Next po natin, meron tayong tinatawag na VVM or Vaccine Vial Monitor. Ito po ay Visual Vaccine Indicator. Kung mapapansin nyo po sa RHU, yung ref po natin doon, yung color blue malaki, may maliit pong screen. So doon makikita yung temperature. So yun po yung tinatawag na Vaccine Vial Monitor. Ano naman kapag nagkaroon ng brownout? In case ng brownout, kung walang kukunin sa ref, huwag na pong buksan. Kung hindi naman kailangan kumuha ng vaccine, huwag na pong buksan kasi lalabas yung lamig ng ref. Hindi ma-maintain ng ref yung lamig niya. So, paano naman kung brownout pero kailangan natin magturok? Halimbawa ngayon Wednesday. Wednesday ba ngayon? Hapon pala Wednesday yata. So, halimbawa ngayon Wednesday. Turukan di ba ngayon? Kailangan natin kumuha ng mga vaccine, kailangan natin kumuha ng DPT. So, paano ang gagawin natin? Ang gagawin po natin, tinatawag tayong principle ng FIFO at ng FEFO. Kapag sinabi po natin FIFO, ibig sabihin first in, first out. Halimbawa, nagdala ng vaccine sa atin last July 4. Nagdala din sa atin ng vaccine noong July 12. Example, July 4, may vaccine dumating. July 12, mayroon din. July 17, and July 22. Halimbawa, nagdala sa atin ng vaccine. Sabi sa una principle is FIFO, first in, first out. So, anong vaccine yung unang dumating sa atin? Ito yung vaccine na dumating nung July 4. So, yung mga vaccines na dumating nung July 4, sila yung una nating ilalabas. Sila yung ating ipa-first out. Kasi sila yung unang ipinasok. So, sila yung una nating ilalabas. Yun po yung principle ng first in, first out o yung FIFO. Okay po, sa FIFO, kung alin yung unang ipinasok, siya din ang unang ilalabas. Yun po ang ating FIFO. Second po natin, may tinatawag tayong FEFO. Pag FEFO, first expiry, first out. Example natin, ano nga yung date natin? July 4, July 12, July 17, July 22. Halimbawa, brown out. Ang gagamit ng principle is yung ating FEFO. Kung alin yung una may expire, halimbawa, yung July 4 natin, 2024 pa ng Feb. Yung dumating ng July 12 natin, 2023, ng November.
Yung 70 natin, expiring niya ng 2023 ng December. Yung isa, 2024 pa ng May. Sabi dun sa principle natin na PEPO, first expiry, first out. So, kung alin yung una na ma-expired, siya yung una natin ilalabas. So, dito, ang una ma-expired is itong dumating noong July 12. Kasi ma-expired na agad siya ng November na 2023. So, ito yung una natin ilalabas. Siya yung ipa-first out natin. Bakit? To ensure natin na that all vaccines are utilized before expiration. So, para hindi po masayang ating mga vaccines. Kung alin po yung first expiry, siya po yung ating first na ilalabas. Okay po ba tayo sa FIFO at FEPO? FIFO natin, first in, first out. Kung alin ang unang dumating, unang ipinasok, unang nating ilalabas. Kapag naman FEPO, kung alin ang unang ma-expired, siya ang ating ilalabas. So, next natin, sa paglilinis ng ref. Sa paglilinis po ng ref, water lang po ang gagamitin. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng soap, ng alcohol, or ng disinfectant. Kasi po, makaka-apekto ito sa effectiveness ng ating vaccine. Sa paglilinis po, water only, tubig lang po ang gagamitin. Kasi po, pag ginamitan natin ng alcohol, ng sabon, ng disinfectant, makaka-apekto po ito sa effectiveness ng ating mga vaccine. So, napag-usapan natin yung unang tatlong element. Unang tatlong element natin. Napag-usapan natin ang target setting. Target setting, meron tayong ginagamit na luma at bago. 3 sa infant, 3.5 pregnant, 11.5 children. Sa bago, 2.7 para sa lahat na. Target setting to prevent wastage ng vaccine. IEC po natin is Information, Education, Communication. Ito yung most important responsibility or important role ng public health midwife. CCLM or Cold Chain Logistic Management. Ito ay to ensure that all vaccines stored sa proper temperature to maintain din yung potency ng ating mga vaccines. Pang-apat na element po natin, pakisulat na lang po ang ating assessment and evaluation. And last po natin is studies and research. So, bali 5 po ang ating elements, 5 elements. Una po natin is target setting, IEC, CCLM. Next natin is assessment and evaluation. Last natin is studies and research. Sa principle natin, meron po tayong 6. Natatandaan ng all vaccine can be given on the same day provided different site. Nandito ating reconstitute, never make an extra dose. Next natin is 1 syringe, 1 needle per patient. Na andito din yung ating give measles, exactly 9 months. And last po natin is yung ating contraindication na meron tayong dalawa, contraindication, false contraindication, and absolute contraindication. Next po natin. Next natin, kung napapansin nyo, sinabi ko yung PTB, RTB, TCB. So, ulitin lang po natin, PD996, meron tayong 6 na vaccine. RA7846, mayroong isa. Sa expanded, 7 na po sila. So, nabanggit ko po kanina yung Penta or 5-in-1 shot. Ang content po nito is ang ating DPT. DPT natin 3, 4, 5. Sila po yung 5 magkakasama. Meron po siyang kasamang Hepa B at meron siyang HIV. Ang ibig sabihin po ng HIV is Haemophilus influenza type B vaccine. HIV po natin is Haemophilus influenza type B vaccine. RTB, ibig sabihin lang po ng RTB is rotavirus vaccine. Rotavirus vaccine. Ito po ay to prevent diarrhea. RTB, rotavirus vaccine to prevent diarrhea.
Next po natin is yung PCV. Ang PCV po natin is pneumococcal conjugate vaccine to prevent pneumonia. Okay na po, nakopya. Screenshot na ng iba. So, next po natin. So, ito po yung mga vaccines natin. Diba kanina, 7 po yung pinag-usapan nating vaccine. So, isang BCG, OPV, DPT, 3 po ang content nito, Hep B at yung ating measles. Ang BCG po natin, paano po tatandaan kung ano ang dosage? Ilang letters ang BCG? 3. So, 0, 0, 5. BCG po natin, 0.05 ml. Ibinibigay sa right deltoid. Ang route po natin is ID. Intradermal, ibig sabihin naka 15 degree angle ang ating needle. Isang dose lang, ibinibigay at birth. BCG po natin, 0.05 ml. Right deltoid, ID, isang beses lang at birth. Next po natin, OPV. Ang OPV po is 2 to 3 drops. Oral, sa mouth ibinibigay, 3 dose. So, ang OPV po is 2 to 3 drops. Paano kapag yanong sa board exam? How many drops daw ng OPV ang binibigay? Nakita nyo, nandun si number 2. Bawa letter A, 2. Letter B, 3. Letter C, 4. Pinaghiwalay si 2 and 3. So, ang gagawin nyo po, ang pipiliin nyo is si 2. Pag pinapili kayo kung ilang drops, halimbawa, pinaghiwalay si 2 and 3, ang pipiliin po natin is number 2. Number 2 ang pipiliin kapag pinapili kayo kung ilang drops, kung 2 or 3 ba. Ang sagot po natin ay 2. Next po natin, DPT. Ang DPT po natin, 0.5 ml. Ibinibigay sa vastus lateralis, IM, naka 90 degree. Dose din po niya is 3 dose. So, yung OPV at DPT po natin is pareho po sila kung kailan ibinibigay. Ang first dose po natin ng OPV at DPT, ibinibigay natin kapag ang infant ay 6 weeks na. 6 weeks na ang infant, ibibigay natin ang first dose ng OPV at DPT. Ang second dose po natin ng OPV at DPT ay kapag 10 weeks na yung baby. Third dose po natin kapag 14 weeks na yung baby. Pag tinanong naman sa atin ano ang interval ng DPT, sa pagbibigay ng DPT, ang sagot po natin is 4 weeks. 4 weeks interval para sa vaccine ng DPT at OPV. Kapag tinanong naman kung ilang taon ang infant bago niya tanggapin ang DPT or OPV, ang first dose po natin, kailangan ang baby po ay 6 weeks na. 6 weeks na po. Ang second dose po natin, dapat 10 weeks na yung baby. At yung third dose natin is kapag 14 weeks na. Okay po ba sa OPV, DPT? OPV, DPT, pareho po sila kung kailan ibinibigay. First dose po natin kapag 6 weeks na yung baby. Second dose natin, 10 weeks si baby. Third dose natin kapag 14 weeks na yung baby. Ang interval po niya is 4 weeks. 4 weeks po ang interval. Next po natin sa Hep B. Ang Hep B po ay 0.5 ml din. Vastus lateralis, IM. 3 beses pong ibinibigay. So ito po, wag pong malilito ha. Ang first dose po ng Hep B ay ibinibigay natin at birth. Pagkapanganak, binibigyan na natin. Yung second dose po, ibibigay natin after 6 weeks. Mula dun sa first dose. Yung third dose po natin, after 8 weeks natin ibibigay. After 8 weeks. So, ibig sabihin, yung first dose po at birth. Kapapanganak pa lang ni baby yung first dose. Yung second dose po natin, yung baby is 6 weeks na. Second dose po natin, 6 weeks na si baby. And yung ating third dose,
Ibig sabihin, after 8 weeks daw, so 6 plus 8, ibig sabihin yung baby po is 14 weeks na. 14 weeks na yung baby. Pag ibibigay natin yung third dose. So, huwag pong malilito ha. Ang first dose po natin is at birth. Second dose po natin, 6 weeks na si baby. Third dose po natin, 14 weeks si baby. Pag tinanong po ang interval ng first dose at second dose, ang sagot po natin is 6 weeks. Interval ng second dose at third dose, 8 weeks. So, ito pong nakasulat dito is yun po ay interval after 6 weeks at after 8 weeks. So, okay po ba sa HEPA B? Nagigets po? Hindi nalilito pa? Hindi pa naman nalilito? Okay pa po sa HEPA B? Last vaccine po natin is measles. Ang measles po natin, ang measles po natin ay 0.5 ml din. Ibinibigay deltoid sub-Q. Naka 45 degree angle po tayo. Isang beses lang po, 9 months. So, okay na po tayo sa vaccine. May question po. Nasulat po ba or na-screenshot na? Okay na po. So, ito yung schedule natin para hindi kayo malito. Pakisulat po. At birth, ang binibigay lang po nating vaccine at birth is BCG at HEPA B first dose. Sa 6 weeks natin, 6 weeks si baby, ang ibinibigay po natin ay first dose ng DPT, first dose ng OPB, second dose ng HEPA B. Sa 10th week ni baby, ang marireceive niyang vaccine is DPT at OPB, parehong second dose. Sa ika-14 week ni baby, meron siyang 3, DOH3, third dose ng DPT, third dose ng OPB, at third dose ng HEPA B. Tapos sa 9 months po, isa lang po. Yun ang ating measles. So kapag natanggap po yan ni baby lahat, after 9 months, at natanggap niya yung isang dose ng BCG, 3 dose ng HEPA B, 3 dose ng DPT, at 3 dose ng OPB at isang dose ng measles, ibig sabihin ang baby po ay FIC na or fully immunized child. FIC, kapag natanggap ni baby lahat ng vaccines na yan, ang tawag po sa kanya is fully immunized child or FIC. Okay na po, na-screenshot to, nasulat. So, next po natin, kung mapapansin niyo po sa vaccine, hindi po pantay-pantay ang sulat. Merong may mga capital, merong may mga maliliit. Example po is D, tapa. Ang tita po natin is diphtheria, tetanus, pertussis. Yan po yung content nun. Kung mapapansin po, capital si letter D. Nakita nyo din, pwede din siyang DT, diphtheria, tetanus. Ibig sabihin po yan, kung alin po yung capitalize, kung alin po yung malaki yung letter, ibig sabihin yun po yung may mas maraming content. Ibig sabihin, dito po sa ating DTAP, dahil capitalize letter D, marami yung content niya ng diphtheria. Dito po sa pangalawa nating example, malaki si letter T, ibig sabihin mas madami yung content ni tetanus. Ganon din po dito, kung alin po ang capitalize, ibig sabihin po, yun po yung may mas maraming content sa vaccine. Okay po? Okay pa, susundan? Okay pa po ba? Next po natin. So, nabanggit po natin kanina, meron po tayong freeze-dry at liquid. Ang freeze-dry po natin, or powder form, dalawa lang po. BCG or measles lang. BCG or measles lang po ang ating freeze-dry or powder form. Kapag wala sa freeze-dry, ibig sabihin po na liquid na siya. Nasa liquid na, so yung mga hindi nabanggit sa freeze-dry, lahat po sila ay liquid na. Ito po yung ating DPT, OPB, Penta,
TCB, TT, tsaka RTB. So, yun po yung freeze dry at liquid. Next po natin, meron tayong RNA recombinant. Ang RNA recombinant po natin is HEPA B lang. HEPA B is RNA recombinant. Next natin, meron tayong kill bacteria. Ito ay yung ating vaccine na pertussis. Ang pertussis po natin, siya ay nagkakos ng seizure. Tandaan po, ang pertussis na nagkakos ng seizure. Next natin, meron tayong weekend toxin. Ang weekend toxin po natin is diphtheria and tetanus po. Diphtheria and tetanus ng ating weekend toxin. And last po natin, meron tayong tinatawag na live attenuated vaccine. Ang palatandaan po dito is BOM. BOM, ito po ang ating BCG. OPB, measles. BOM po natin, BCG, OPB, measles. Sila po ay live attenuated vaccine. Kanina po ay meron tayong MOM, MOM. Yun naman po ay yung laman ng ating freezer. Huwag pong mali dito, ang freezer po natin ay MOM. Ang live attenuated vaccine ay BOM. So ito pong tatlo, hindi po natin siya pwedeng ibigay sa mga patient natin na merong immunocompromised. Patient with immunocompromised, ibig sabihin po, meron silang weaker immune system. Hindi po natin ito ibibigay. Yung mga vaccine na merong live attenuated, example po nito ating BCG, OPB, and measles, hindi pa siya ibibigay sa mga patient with immunocompromised or yung mga patient natin na may weaker immune system. So okay po tayo sa ating freeze-dry, powder form, liquid form, RA recombinant. Sa ating kill bacteria, weekend toxin, live attenuated vaccines. So okay po tayo dito. Screenshot 4, nakopya na. Okay na po. Okay na po, next po natin. Pag-usapan naman po natin yung mga most sensitive to heat. Ang tatandaan nyo lang po sa mga most sensitive to heat, sila po yung mga vaccine na nasa freezer. Ang vaccine po na nasa freezer lang natin is yung MOM, measles, OPB, MMR. Sila po yung tatlong most sensitive to heat. Paano kapag pinaghiwa-hiwalay itong tatlo? Nasa pamimilian, letter A, measles, letter B, OPB, letter C, MMR. Ang tanong ay most sensitive to heat daw. So, ang pipiliin po natin is OPB kapag pinapili tayo sa tatlo. OPB po ang isasagot natin. Kapag pinapili po tayo sa tatlo, siya po ang most sensitive. Pag pinapili po sa tatlo sa most sensitive, ang sasagot po natin is OPB. Sa least sensitive to heat naman po, ito yung ating TT, HEPA B, Penta, RTB, DPT, BCG. Pag pinapili, ang pipili po natin is TT. TT po ang least sensitive natin. Ang most sensitive po natin pag pinapili is OPB. Ang least sensitive natin kapag pinapili tayo is TT. So, okay na po tayo. Meron na tayong freeze-dry or powder form. Kapag-usapan natin ang liquid form. Kapag-usapan natin ang RNA recombinant, ang killed bacteria, weekend toxin, live attenuated vaccine. Tapos napag-usapan na po natin ang most sensitive to heat at ang mga least sensitive to heat. So, okay na po. Nakopya na. Na-screenshot na po. Okay na po. So, next po natin. So, yun lang po pala yung ating vaccine.
Hanggang doon lang palang ating vaccine. So, yun po ang ating API. Okay na tayo sa API. May tanong po? Baka po may tanong? May tanong po or wala naman? So, sa mga hindi pa po nag-attendance, chat box po ang ating mahiwagang attendance. Kung wala na pong question, mag-lunch na po.